Ito, ako nga pala si Ingo ng Machong Chismisan. At kasama pa rin natin At ako naman si Tristan ng 3040 Podcast. So, actually maganda tong episode natin ngayon na Ingo kasi excited ako ngayon dahil may first time na meron tayong guest. tsaka expert. Pare, expert to. Yung talagang totoong mahalang talent fee nito nung nasa Pilipinas. Pero ito, seryoso sa mga nakikinig. Kumuha kami ng talagang ng specialist. Yung talagang, yung magandang source, kumbaga. Reliable source, kumbaga. Dahil, yung pag-uusapan natin kasi ngayon is yung kung paano yung intervention pagdating sa mga bata na may autism or yung special needs. In general. Tama ba? Ano ba yung term ko? Pero malalaman natin yung kung ano ba yung politically correct term. Ayun, introduce lang natin yung teacher ng aking anak for almost 3 years ba? 2.5 years. 2.5 years. Yeah, 2.5 years. Ayun, si Teacher Trish. Yan. Good evening. Good afternoon pala ngayon dyan, ano? Good afternoon. Yeah. Good afternoon, Ma'am Trish. Kasi Trish, so people call me Teacher Trish. So, I'm a behavioral therapist for almost 4 years. So, yun ang first job ko. So, it's my first job. First day ko pa lang, gustong-gusto ko na magturo sa mga kids in the spectrum. So, I teach kids in the spectrum, ASD kids, ADHD, and Down syndrome. So, basically, sa 4 years ko, sila po yung kasama ko every day. Ayun, maganda yung... Pero, sorry. Go. Sige, ikaw, go. Kasi maganda yung na-mention ni Trish na yung mga kids na hinahandle niya, yung may ASD, may ADHD, tsaka Down syndrome. Wait lang Ano yung ASD? Sorry. Ano yung ASD? Ayun. Ang ASD is Autism Spectrum Disorder. So, yun po yung term po nun. Ayun. So, para sa mga kasi itong episode na to is, ang intention is to raise awareness sa mga kids with special needs. Katulad ng mga sinabi mong may ASD, may ADHD, tsaka may Down syndrome. And also, para din malaban din ng mga parents na hindi sila, yung parents na may neurotypical kids, kung paano din makipag-interact with them. So, dun sa tatlong sinabi mo na, na types of kids na you've worked with, ano yung difference nila? Kasi siyempre, for those people na hindi masyadong aware sa mga ganyan, para sa kanila, para sa kanila, isa lang yan. So, siyempre, for you, as an specialist on this kind of field, ano yung difference nila? Okay, sir. So, ASD, usually, yun po yung mga may language delayed and they usually cannot interact well sa mga tao, or they have this social interaction impairment. And while ADHD naman po, it's an attention deficit hyperactivity disorder. So usually ito po yung mga bata nakikita natin na sobrang kulit, or like hindi po sila makaput into one place, and yung focus nila into certain things very lenient. So ang Down syndrome naman po ito ay usually common natin nakikita na usually they have the same features. So if you are aware of that. So yeah. So basically in 4 years, mas nag-focus po akong turuan ng mga ASD kids. So I just only have one kid na meron Down syndrome and ADHD. But basically, throughout the years, mas nag-focus po ako with ASD kids. Curious ako dun sa may ADHD. Kasi nabanggit yan. Sa office kasi namin, meron akong mga katrabaho na diagnosed with ADHD. Ang sabi sa akin noon is,
kung meron kang feedback dun sa isang tao na may ADHD, pagka napansin mong medyo nagiging yung makulit siya or nakakairita na siya, i-call out mo lang daw. Hindi daw yun sasama yung loob. Kumbaga, dapat daw mas maging upfront ka daw sa kanila. And then, um, matututo daw sila pagka in-inform mo sila kung na mali yung ginagawa nilang behavior instead of yung parang papagalitan mo. Tama ba yun? Tama ba yung sinabi na gano'n? Or paano ba yung magandang approach? Paano ba yung Okay. magandang approach pagdating sa gano'n? Okay, so basically baka ang sinasabi niya po is reprimand or like you give a strong reprimand. Like pagsasabihan mo siya in a way na it is very helpful, in a way na it is not traumatizing. So basically baka po yun yung intention po My nung God, friend niya. traumatizing yung pagkakasabi ko dun sa office mate ko. Although hindi naman traumatizing, parang sinabihan ko lang na wag mo akong turuan kung paano kong gawin yung trabaho ko. Dahil alam ko to, hindi mo to alam. Anyway, although ano naman yon, medyo makulit din kasi siya. So tapos nung sinabihan din ako na after naman nung instance na yon, dun lang sinabi sa akin na kaya siya ganun kasi may ano siya, may ADHD siya. Tapos sinabi sa akin ng Hmm. office mate ko, sabi niya, pero tama lang yung ginawa mo, dapat i-call out mo siya kasi nga hindi niya naiintindihan. Kumbaga, kulang siya ng emotional intelligence. Yun yung sinasabi nila sa akin sa Yeah, office. opo. Hindi Yeah, niya that's nababasa yung true. mga sitwasyon na parang minsan he is already stepping out of line. Hindi niya yung nagigets. Parang ganon. Kaya daw minsan makikita daw nila na makita ko din daw na parang wala siyang remorse sa mga ginagawa niya. Kahit minsan mali na pero parang sa kanya okay lang. So, kailangan daw sabihin. So, yun. Yun lang. Ayun, maganda yung ano, yung minention ni Tristan kasi siyempre nung panahon namin ni Tristan, parang konti pa lang yung documented na mga instances for ASD, yung may ADHD, tsaka yung Mm. may Down syndrome, tapos yung ADHD pa nga ang sinasabi nga dati ng mga matatanda, ay hindi, ano, kulang sa palo lang yan. So, sa Oo. sa pano, KSP, no? Kulang oo, sa kaya, pansin yan. Ganun, oo, ganun. kulang sa pansin lang yan, ano lang yan, kailangan mo lang sawayin. So, ngayon, since mas naging aware na tayo sa mga ganitong klaseng cases, paano ba ma-identify ng isang parent or kahit sino man, or sabihin natin isang parent na ay, mukhang kailangan yata ng ano early intervention yung ng kid ko. Ano yung mga kumbaga something to watch out? Okay, so there are things na tinatawag po natin red flag na if present po 'to sa isang bata, we can get an intervention or assessment sa doctor. So first, hindi sila nagre-respond sa name nila. So whenever we call them, they will not look, they will not come. So that is one of the red flag that we need to look out. Then engaging in eye contact, yun. One more thing, hindi sila nakakapag-engage sa eye contact. So, usually ang mga kids is kapag tinawag mo or kinausap mo, makakapag-engage ka ng eye contact. So, ang mga batang nasa spectrum, their eyes is everywhere. So, Hmm. tingin-tingin lang po siya kung saan-saan. So, one more thing is, they prefer to play alone. Hindi sila nakakapag-socialize sa mga ibang bata. Usually ang mga kids 2 to 3 years old, they like engaging with other kids na they like to share their toys, they like to play. Usually ang mga batang nasa spectrum, they will just play alone or na sila lang yung sarili lang nila yung parang gusto lang nilang makapag-play alone Hmm. and enjoy their toys alone. Then there's more is yun, delayed in language development. So usually ang mga bata na 1 years old and 8 months create na ng sounds simple as ba, ma. So usually ang mga kids na nasa spectrum, we cannot hear any sound. So yeah. So last time yung kay Sven, yung Hmm. before. So let me just include that nung first day ko with Sven. So we cannot hear any sound. So wala Oo. talaga siyang nasasabing any sound, simple as e, i, o, wala pong ganun. So
nung na-handle ko si Sven, he's like 3 years old siya, sir, no? Oo, 3. Yep. Yeah, so that is very late. So yun na yung wala siyang language ng time na yun. So it's very red flag kapag ang mga bata hindi pa nakakapag-create ng simple sound and they cannot communicate effectively. So, Mm. and then they display repetitive behaviors or interests. Kumbaga, they will line up, they will line up toys. Usually, yung pinaka-red flag kapag Oo. yung toy, kunya for example, train. Ang neurotypical kid is lalaruin ng train appropriately. Like, they Mm. will put the trains together, then Papaanda lalaro-laruin rin. po nila yun. Mm. Yeah. Pero ang mga batang nasa spectrum, ang gagawin niya is ila-line up niya yung train. So, Mm. that's one thing that we need to look sa mga future parents na makikita po nila yon. And yun po, usually yun po yung basic red flag ng mga batang nasa spectrum. Pero sa mga kasi ito yung medyo mahirap eh. Naka-encounter din kasi ako ng bata na, well, hindi ko alam kung yun ba yung diagnosis niya ngayon, ay yung batang may ADHD. Kasi parang hindi ko din ma-differentiate na are they just kids being kids na malikot or they're on the, they have ADHD. So paano natin ma-differentiate yun? Actually, sir, I cannot answer that. That is beyond my expertise. Since Okay. normally, hindi talaga ako I don't diagnose. I just do the intervention na binibigay ng supervisor. I just can say those red flags ng mga kids with spectrum because yun talaga yung, napag-aralan po namin yun and yun po yung na-encounter ko everyday. So, sa ADHD, it's beyond my scope. Okay. So, experience specialty mo talaga is ASD talaga. Opo. Okay, sige. Mag-stick na more tayo on, dun sa... tsaka more on sa parang yung therapy yata yung sa'yo, no? Teacher Yeah. Trish. Yeah, it's a Tama, one-on-one yun. EBA therapy po yung ginagawa ko. Ayun, buti sinabi mo yung buti tinanong ni Tristan yung kung ano yung type of therapy mo. So, eto, di ko sure kung magkokosto ng ng controversy or away between mga therapy. Yung OT, yung speech, tsaka ABA. So, ano yung difference nila? Kasi ikaw, ABA, Actually, di ba? Yan. yeah, I'm ABA. So this is one thing that I learned here in Dubai since iba po yung mindset ng mga therapy center sa Pinas. So for me here, na nag-start na po ako mag-work, I can say dapat ang OT and ST and ABA and even SPED, dapat holistic po yung approach nila that they should help each other. So yun po, parang kami sa ABA, focus namin is if the kid has a maladaptive behavior, we will target the behavior na magiging it will be appropriate and as well as language development. Then, so for OT, it's occupational therapy. So it's more of the sensory and motor skills. Skills for the kid. So I cannot tell much about it since di naman po ako OT. Then speech therapist, it's for oromotor exercises, skills ng bata. So marami pa po silang ginagawa. So yun po, hindi po siya dapat mag-ABA lang dapat yung anak mo o dapat OT lang yan, dapat ST lang yan. So dapat lahat, it should come together. So yun po, isasuggest ko rin po na mag-OT din dapat po si Sven. Okay. So Yeah. ang mangyayari... We can observe, di ba, as a teacher ni Sven before, na-observe po natin na ayaw niyang i-flush yung toilet. So anything that he cannot push yung mga buttons. So it's something about the sensory or motor. So OT will help him do that. So yun. So hindi ko po scope yun kaya hindi ko po masyadong na-target before. So dapat talagang may Pero EBA, for the benefit of sa mga nakikinig, kasi nasabi mo yung ABA. Ano yung ABA? Applied Behavior Analysis. Applied Behavior Analysis. Yung isa OT? Ano yung OT? Yes. Occupational Therapy. Tapos yung isa speech Therapy. Speech therapy, okay. Kasi ako wala akong alam about it. Pero yun nga, nabanggit mo kanina yung
yung nagla-line up ng mga toys, walang eye Focus. contact. Ah. Yung panganay ko kasi nung dumating kami dito sa Australia, medyo na-flag siya na baka nasa spectrum siya. Mhm. So, inobserve siya sa school kasi nga sabi 'pag nakikipag-usap wala din eye contact. Tapos ano din, tawag dito, napapansin ko parang isa lang yung interest niya, eroplano lang. So, Mhm. um, puro airplane tapos yun nga, pinaglilinya, inaayos siya ng maayos na maayos, ta's tinitignan lang niya. Although nung huli na-overrule kasi ang nangyari daw is more on confidence issue kasi nga nag-a-adjust daw dito sa paligid dito. Yun nag-ano na lang, nag-speech therapy. Tas ngayon parang okey na. So, puwede bang meron pa ba akong ibang mga dapat i-look out for dun sa anak ko? Well, 'tong nasa For likod ko me, ngayon hindi siya 'to, makulit 'to, ayun eh. So, po. If na-rule out naman na po yung issue, I think it's okay, and since I'm not a doctor, I'm not a mm. behavior analyst, I cannot say any further about it. Okey. Opo. So, i-clear lang so, i-clarify ko lang, Trish, yung ano, kung paano nagwo-work yung diagnosis, kung whether kung may kailangan ng intervention sa bata. So usually, kailangan muna namin magpa-refer kailangan muna namin magpa-consult sa developmental pedia. Yes Then po. si Mhm. developmental pedia magbibigay siya ng mga recommendation ng number of hours, kung Number whether of hours. OT, Yeah. speech, or kung ano man therapy yung i-recommend niya. Yes. Tapos from there, doon kami ko-contact ng mga specialist kagaya mo kung Yes po. ano yung program or ano yung target or kung ano ni-recommend ni DevPedia na kailangan i-work on. Tama ba? Parang ganun yung ano. Yes po, opo. Gano'n nga po. Pero Ayun. kanina kasi, before tayo mag-recording kinukuwento mo, Ingo, yung journey ni Sven, eh. Oo. Actually nagulat ako, eh, na akala ko kasi, um, nagsasalita akala ko nung mga 1-year-old, and parang napaka fairly recent lang pala nung nakapagsalita pala talaga si Sven. Kasi sabi mo nung pandemic lang, eh, Oo, nung 'di pandemic ba? lang. So, Pandemic lang pala talaga. So, i-share ko lang, si Teacher Trish, ano yan, sort of, para sa akin, miracle worker siya. Dahil, yung kid ko na may ASD, for mga 3 years, hindi siya nakapagsalita. May noise siya, pero hindi siya functional. Mm. Hindi ko din maalala kung nakapag-mama or papa siya, pero sa tingin ko parang hindi yata. So nung dumating si Trish, after 3 months, ayun nakapagsalita na siya. Tas medyo may function na siya. Tas unti-unting nakapagsulat na siya, nakapag-painting. Tapos yung medyo medyo may kurot sa puso ko ay yung nakita kong nakapagbasa siya ng isang page Mm. dun sa Peppa Pig na libro niya. So ayun, isang yun, kumbaga, for those parents na may neurotypical kid, kung sa inyo is normal lang yan. For those parents na may mga kids na may special needs, yun, big win na para sa amin yun. Yung makita yung kid na um, kahit papano is may sign of normalcy, or basta yung at least nakapag-perform, nakapag-function. Yun, happy na kami dun. So, Pero go, sorry. Go. kasi iniisip ko naman sa experience mo, Trish, sa iyong 4 years of experience, kasi siyempre napagkwentuhan tayo kahit papaano with regards to your mga ibang clients. Ano yung mga iba't ibang, kasi nga autism, ASD, nasa spectrum. Ano yung mga, kumbaga, nasa spectrum na you've worked with? May mga So, may yun mga po. may mga combination ba na ayun, may mga behavior or yan? So, yun po na-experience ko po dito po sa Dubai, meron po ako na
isang student na sobrang talino, like ang tali-talino niya po and so yun po. So, yun po yung mga na-experience ko, may mga high functioning kids, Hmm. meron din pong, low functioning kids, yung marami pong behavior. So, kapag ganun po yung case, ang pinaka main goal po namin dun is, ma-address yung behavior, ma-manage yung behavior po. May ilan po na nananakit, like nambabato, may spitting, may kicking, may throwing. So, all that behavior na na-experience ko po. Well, good thing po yung batang po yun, napakagaling na naman po niya. So, before di rin po siya nakakapag-create ng sound. So, Hmm. I had him for 2 years. So, ang nung medyo, parang patapos na po kami nun, kasi binigay ko po siya sa ibang client kasi nag-relocate po ako. So, before ko po siya iwanan, na-manage po yung behavior niya, hindi na po siya nag-spit, Hmm. di na rin po siya nambabato, di na rin po siya nangungurot, then nakapag-create din po ng sound, simple as vowel sounds and some consonant sounds. So, after ko pong marinig yun, grabe gusto kong maiyak kasi as in sobrang achievement po yun for the kid, for the parent, and for us therapist po. Then yun po, meron din pong katulad ni Sven po na high functioning si Sven po, sir. So, sobrang saya-saya ko po nung nakita po yung progress din po sa kanya. Then yun po, may mga bata rin po na naka-encounter po as early as 2 years old. So yun po, yung mga nag-start po kami ng basic and very ang good thing po na hindi lang po sila yung natututo sa'kin, at the same time natututo din po ako sa kanila. So, yun po. Pero Teacher Trish, hindi ba nakakapundi or nakakaubos ng pasensya kunyari yung bata is nandudura Ayan. or ano? Kasi Nananakit. Oo. nananakit. Kunyari, nakita mo yung bigla kang binato or ano, hindi ka ba, kasi parang, para sa akin kasi yun. Kasi ako dati, naalala ko nung mga 20 years ago, sa dati kong work, yung anak ng boss ko nandudura. Kahit Opo. anak siya ng boss ko, pinakain ko siya ng tsinelas eh. Akala ko dinura mo dun eh. Kasi nandudura eh. Sabi ko, hindi ka tinuturuan ng leksyon ng magulang mo. Pinakain ko ng tsinelas eh. Pero, syempre yun, ibang case yun. Pero yun nga, parang ang hirap nung work mo. So, Lalo na paano, kung ganun yung bata. so tanong mo ba is paano na ma-manage ni Teacher Oo. Trish yung emotions niya? Kung paano mo na-manage yung emotions mo. So, before pa lang po kasi ako mag-start mag-work, so we are, brief dun sa mga possible behavior ng bata. So, for me, sir, hindi more than my skills, ang pinaka-importante is your understanding and yung passion to work sa mga bata ay with them. Because if wala kang passion, wala kang understanding, and wala kang love, hindi mo magagawa ng maayos yung trabaho mo. So, yun po. So, whenever na let's say, maduraan po ako or masaktan po nila ako, I always think na itong batang 'to, hindi kami same ng cognitive level. May gusto siya, hindi niya masabi because he cannot speak. So, as a teacher, as a therapist, kailangan ko pong intindihin yon instead of, mainis or mawalan ng pasensya. Ang ginagawa ko po is I need to teach this kid how to tell or how to command or to request para sa susunod na encounter na yun, alam niya na yung sasabihin niya instead of hitting me, instead of spitting. So, yun po. It's more of passion. Kasi if wala ka talaga nun and wala kang patient, you can never work in this field. Hindi So, pala ako pwedeng maging behavioral no? maging therapist, baka marami ka ng napakain ng tsinelas na bata. Hindi, although kasi, kunyari ito kay Teacher Trish, paano mo yung approach mo, paano mo, kunyari kasi, iba yung understanding ng mga batang nasa spectrum. Kasi kunyari, hindi mo basta pwedeng maturuan kasi hindi mo alam kung naiintindihan ka nila or paano mo nagigauge na nagigets na nila or paano mo silang tinuturuan? Just for Oh, yung kunyari kung paano magsalita, parang ganon. okay. Okay, let's start muna sa pinaka-basic. So, before po ako magturo, we give time, so probably a week, na rapport building o
yung parang parang you'll play with the kid, ganun po muna. So parang you establish a good rapport or i-prepare mo po yung sarili mo sa kanila. Like you'll give all the toys that they like, you give all the foods that they like, you'll play with them. Once na they like you, they feel you are rewarding na whenever they see you na alam nila, makukuha ko yung toys ko, mare-reward ako ni teacher. Doon ko po i-start yung intervention. So they should feel na kapag andyan ka, they will get or they will be rewarded. So kasi it won't therapy won't work kapag walang mga rewards na that need nilang ma-reinforce po, ganun po. So, before kay Sven, nag-start po kami siguro at least 1 week. I give him free access muna. Like, if you want clay, you'll play clay. Gusto mo mag-paint, mag-paint muna tayo. Like brownies, okay, we'll paint. And then slowly, once na okay na po siya sa akin, gusto niya na po ako, doon po ako nag-give ng simple task. So, since si Sven beginner po siya, nag-start po kami ng simple imitation. Like, i-imitate niya yung pag-clap ko, imitate niya yung pag-play ko ng car, and then slowly, nagpa-progress po kami dun sa mga skills na need niya na po matutunan. Ay pare, patunay ako dun sa sinasabi ni Trish na building rapport. Kasi alam ko na-mention ko din kay Trish to before na etong detail hindi ko masyado na-mention, pero pagpapasok na si Trish dito sa sa bahay, mararamdaman mo yung energy level niya parang neutral lang. Tapos pagdating ng pag tuturuan na niya si Sven, biglang tataas na yung energy level niya para maturuan yung kid. So, or si Sven sa case na to. Kaya doon mo talaga makakita yung passion ni Trish doon sa pagtuturo sa siguro, I mean, kahit kanino siguro, ganun si Trish. And at the same time, mararamdaman din yata ng bata na, happy si teacher, accommodating. So doon pa lang, nag-agree na ako kay Teacher Trish na mas effective yung positive reinforcement kaysa doon sa negative reinforcement. So I mean, based sa sa case ni Sven, I'm not saying na silver bullet yung ginagawa ni Trish unless may study na may ganon. May study ba? Na mas effective yung positive reinforcement. Pero Actually, sir, positive reinforcement and negative reinforcement, ang pinaka-goal lang yan is to increase the behavior. It's almost the same, iba lang yung pag-approach. So, yun po. Okay. So, when I say positive reinforcement, I want to increase the behavior in a way na I will give something. For example, gusto ko si Sven magsulat ng magsulat. So, every correct responses, may i-add up ako para mag-increase yung behavior. So, for negative reinforcement naman, mag-take away tayo ng something to increase the behavior. For example, gusto ko ulit magsulat si Sven, pero hindi siya makapagsulat kasi nag-cellphone siya. I'll take away the cellphone, then eventually, magsusulat siya ng marami. So, it will still increase the behavior or the responses. So, same lang po siya. Negative same and lang siya. positive. Different lang yung ginawa mo. For positive, you give. While negative, you take away. But both of the behavior will increase. So parang it sounds like na pwede din gawin to ng mga parents na may neurotypical kids. Yun Tristan, actually sasabihin ko pa nga lang una yun all gagawin mo Oo, kasi Even incorporate, they still use this kind of thing. Kasi hindi lang naman po siya pang bata. Para sa lahat po siya. pang matanda din, pwede rin sa akin yan, pare. Pwedeng Oo gawin nga. sa akin ng yung Misis mo. positive tsaka yung misis ko, ganyan ginagawa sa akin. May mga pag ginagawa ko maganda, pwede na akong magbumili ng ganito. Pwede may ganun. Pero yun nga actually naisip ko nga bigla Parang medyo ginagawa ko rin pala yan sa sa mga anak ko. Parang sabi ko, kung yung grade mo ngayon C, pag naka-A ka, meron kang ganito. Pag hindi ka naka-A, wala ka nito. Tatanggalin natin to. Bawas oras sa iPad. Bawas ka. Parang ganun din pala. Pag bawas sa iPad, tas nag-increase yung behavior, that is negative reinforcement. Yun. Ganun pala. Tama. So, din pala, kumbaga kailangan din,
siguro para bago mo bigyan ng mga yung negative reinforcement, kailangan talaga yung rapport ano, yung kailangan meron silang tiwala sa Relationship. iyo. Mm. Tama ba? Gano'n 'no, makuha mo yung Yes. tiwala. Tsaka talagang parang napansin ko kasi dapat ano, mamahalin mo rin yung bata ano, Yeah, and of course, oo, dapat po. mm. Hindi lang Hindi lang siya na parang sa isang session magtuturo ka lang pero mm, walang love, walang understanding po. Hindi dapat ma-feel po kasi nila na yun, they need to feel na mapagkakatiwalaan ka nila, mm. na love mo sila, like that po. Ay, sa mga nakikinig pala, do'n sa mga response ni Teacher Trish, kung mapapansin niyo, kung feeling niyo cliché siya or parang Miss Universe yung ano, yung sagot ni Teacher Trish, ano 'yan, totoong I mean sincere yung mga sagot ni Teacher Trish kasi Opo. na na-witness din namin kung paano siya makipag-interact sa anak namin, sa anak ko. Na ayun nga, may tiyaga ta's may malasakit talaga. Minsan pa nga Oo, actually kanina kinukuwento mo na nga kanina, Sabi ko nga oo. kanina baka maubos yung kuwento natin hindi pa natin nare-record. Kaya nga Kasi eh. very ano, very passionate ka rin naramdaman ko rin nga yung passion mo sa pagkukuwento mo nito kaya sabi ko, "Start na natin Linggo." Oo, at saka minsan ano, alam ko tuwing Monday napapansin ko may bini-bake si Teacher Trish, eh. Ta's binibigyan niya Opo, si ano, si opo. Sven. Ta's minsan itong Favorite po kasi ni Sven yung cookies na oo, yung gawa cookies ko. ng mga ginagawa ni Teacher Trish. Tsaka minsan itong anak ko, inaagawan ng ano, ng baon 'tong si Trish. Eh, nung time na yun, eh, nagbabaon si Trish ta's nahihiya ako. Yun lang yata yung kinakain ni Trish, eh, kinukuha pa ng anak ko. So ayun, totoo yung ano, yung malasakit talaga tsaka yung Oo, love. kailangan talaga yung malasakit nga. Ayun, Trish, ano, bale sa tingin ko pa-wrap up na tayo. Mm. Siguro ang magiging question na lang is for those parents na walang parang raise lang ng awareness sa mga parents na may neurotypical kid or walang masyadong interaction with kids with ASD. Paano nila paano natin matutulungan yung awareness nila or paano natin ma-increase yung awareness nila? So, I think po is, just play with the kid, observe more your children so that na mas makikita natin if yun nga po, if may mga red flags po ba sila or Hmm. they will fall under the spectrum. So, as early as they were born, makipaglaro na po tayo sa mga bata. They need that more than anything. Play and sincere love po talaga, yun po. Paano yung for example, let's say, example muna kita Tristan, Sige. kung saan po si Tristan nag-grocery, tapos nakita ako na kunyari hindi kami magkakilala, tapos nakita ang kulit-kulit ng anak ko, si Sven, tapos ang ingay-ingay. Pero siyempre hindi niya alam na may ASD yung anak ko. So for those parents na naka-encounter ng other parent or other family na may kid with special needs, paano natin i-raise naman yung awareness nila na, uy, ayun, paano natin i-raise yung awareness nila? Yung parent po ng walang, Oo, walang ano. ano, Oo, pero nakaka-interact siya ng at random sa mga public places, let's say grocery store or movie house or mga ano ba, restaurant. well, what I can say is just be more kind and understand na yung batang yun is iba po yung situation. And yun po, I think that's all I can say na be kinder. Sorry na, minsan kasi gano'n din ako, ang kulit naman nitong batang 'to. Kasi, um, yung bata po yun, yung ma-encounter man, hindi rin po nila gano'n naiintindihan yung sarili nila. If tayo na mas capable na intindihin sila, ba't hindi natin gawin? Tama, So, napakaganda nung sinabi ni Trish, that's all I kasi can medyo say. tinamaan ako, eh. Hindi kasi ako ayoko kasi ng makukulit na bata, sa totoo lang. Tsaka medyo ano rin, may pagka-disciplinarian ako pagdating sa mga anak ko. Parang tulad kanina, kasi 'di ba nakuwento ko kasi galing kami sa mga sa housewarming, merong Oo. swimming pool. Mm. Yung isang bata umiyak,
Ah, naitulak pala nung anak ko sa swimming pool. hala, So, hiyang-hiya ako dun sa nanay kasi yun nga parang nasira na yung mood ng bata. walang All pamalit yung throughout the bata. day. Ha? Walang pamalit yung bata. Hindi, magsu-swimming naman kasi sila. Nasa pool Magsi-swimming na naman. sila eh. Tas Okay, okay. naitulak siya napunta sa malalim. Oh, So, nagpanic. So, okay. nainis ako dun sa anak ko na parang minsan kasi ang nagiging thinking ng mga magulang na merong neurotypical kid is pag makulit yung isang bata, ang iisipin kaagad hindi kasi yan tinuturuan ng magulang eh. Ako kasi ganun yung thinking ko pag may nagawang hindi maganda yung anak ko, it falls on me na parang hindi ko nadisiplina yung anak ko. So ako nape-pressure ako na ganun. So pinagalitan ko right then and there yung anak ko. Tapos, yun lang. Parang siguro tama yung sinabi ni Teacher Trish na kung may mga ibang mga bata na medyo makukulit nga, well, siguro to, sinasabi ko to sa sarili ko na ngayon na parang medyo, dapat nga siguro, well, ibahin ko yung understanding ko Mm. pagdating sa mga batang makulit. Kung yung anak ko yung makulit, siguro mas maiintindihan ko na dapat disiplinahin ko and it falls on me. Pero kung nakikita ko may ibang mga batang makukulit, hindi ko naman alam kung ano yung sitwasyon ng bata eh. Is he in a certain spectrum or hindi ba yan naturuan ng magulang niya? Pero dapat hindi ako nag-a-assume na hindi siya naturuan ng magulang. Hindi ko dapat inilalagay yung sitwasyon ng ibang magulang kung ano yung sitwasyon ko. Parang yan yung nangyayari sa akin eh. Mm. Kaya ako naiinis sa mga batang makukulit. Kasi naisip ko, kung ako yan, pinagalitan ko na kagad yan. Pwede kasing hindi niya mapagalitan kasi nga hindi na nakakaintindi yung bata eh. That's one So, more thing din po. yun. Thank you Teacher Trish Ayun. Medyo babait na ako ng konti. Ang kagandahan kasi nitong ang intention din kasi Teacher Trish, share ko lang din itong podcast na to is para din ma-help din yung mga parents kasi siyempre yung parenting hindi lang matatapos yan after a certain period eh. Parang once na nagkaanak ka, forever ka na parent eh. Kahit ilang taon na yung anak mo, parent ka pa rin. So sa amin ni Tristan, though matatanda na yung anak niya, nasa journey pa rin siya in learning how to be a good parent. So definitely ito yung mga discussion. Maski man ako, pagdating sa how to I handle yung ASD, may yung si Sven. So definitely nung nag-umpisa yan, medyo harsh pa ako kay Sven. Tapos ngayon medyo nagla-lighten up na din ako. So nag-lighten up meaning kinukuha ko na yung gadget niya instead of pagalitan siya. So ayun. So ayun, I think that's it. That's it, mga papa. So Trish, meron ka bang gustong i-promote na business dito sa Pilipinas? Wala Or naman po. or meron ka bang gustong i-advocate na pwedeng ma-reach ng mga kababayan natin or kababayan mo dito sa sa Pinas? Well, all I can say lang po is just be kind sa mga bata. Even atypical kids or neurotypical kids, just be kind. Because even atypical kids or normal kids, so yun po, in layman's term, hindi rin po nila kagad naiintindihan yung sarili nila. Or like, they cannot understand themselves much better compared sa ating mga adults. So, basta maging kind po tayo sa mga bata. Ayun. And as a parents, we should guide them all the time. Kahit maging teenager na rin po sila. Or adults. Thank you talaga, Teacher Trish tinatamaan ako dyan eh. Journey tama, naman yan tama. eh. Journey naman yan. Tama talaga yun. Kailangan lang natin ng mas malawak na understanding. Yun nga, sabi nga ni Ingo, medyo ako, dalawa na yung anak ko, isang 11 tsaka isang 7. Hanggang ngayon pa rin, it's still a learning journey pa rin sa akin yung pagiging tatay. Kasi medyo mahirap maging parent. Mahirap maging parent talaga. So, yun lang paano tayo ngayon magko-closing, Ingo? Ayun, so kita-kits na lang mga papa. Okay, salamat sa lahat ng mga nakinig. Pero dadagdagan ko lang bago tayo mag-closing yung office ko, nag-hire kami ng mga ganyan.
people with disability. Meron kaming Pero dapat supported nasa dito. Australia. Yun nga lang, nasa Australia. Pero yun yung masaya ako dito kasi sinusupport nila yung mga ganyan dito na advocacy. So, yun. So, sa mga nakinig, maraming salamat sa pakikinig ng Tatay Cast. And hanggang sa muli, mga papa. Bye. Ito si Tristan at si Ingo. Signing off. Bye-bye. Bye.